sa video na to. Okay, alam mo yung tsura niya, no? Alam mo yung umaga ganito pa lang, alam mo masarap eh. Welcome sa Singapore, pare. Kakain tayo ng sikat na barbecue na dito, tinatawag na satay. And then kakain din tayo ng iba pang putahe dito sa sikat na night market nila, tinatawag na Lau Pa Sat. Kaya hinihintay natin. Alam mo, dapat masarap talaga to kasi itong bowl na to, 88 pesos. Tsura! Boom! Pare, isang magandang gabi dito sa Singapore. Welcome sa second channel natin sa Another Chewy Show. Hindi ka pa na-subscribe, subscribe ka na. Paps yun yan. Nagbabalik tayo sa Singapore. Huling punta ko dito 2022. At meron tayong content sa main channel natin. Soon abangan ninyo. Pero mauuna syempre dito sa second channel natin. So nandito tayo sa tinatawag na Lau Pa Sat. One of the most famous night market or hawker center dito sa buong Singapore. So dito, maraming mga authentic Singaporean food, Malaysian food, Chinese food, Indian food. Tapos tinatawag din to na Satay Street. Dahil tuwing alas 7 ng gabi, merong isang hilera ng mga satay stalls na nagbebenta basically ng satay. Anyway, bago tayo mag-satay mamaya, yung main event natin, kumain muna tayo. Medyo nagugutom ako. Tsura! Grabe pare, sobrang daming tao. So dito, nakakatawa sa Lau Pa Sat. Medyo ano na siya, modern na siya. Hindi na siya yung purong Singaporean Malaysian dahil marami ring mga mga international hawker centers o hawker stalls basically. So may mga Turkish na rin, may Japanese, may Korean, may Mediterranean at yeah, pero actually alam mo, ang hinahanap ko talaga, syempre nandito sa Singapore, yung very Singaporean, at the same time, yung medyo flavorful. Anyway, sige, hanap tayo. Okay pare, ito na yung unang biktima ko ngayong gabi. Ito yung tinatawag na Ipoh Hainanese Chicken Rice. So syempre, obviously best seller nila yung Hainanese Chicken Rice, pero ang gusto kong tikman is itong Ipoh Curry Chicken Noodle. Hindi ako magpapanggap, natikman ko na to dati nung 2022, pero naalala ko na may allergy ako nun, so hindi ko siya gano'n na-enjoy. So it's time to rest back. Hello, one Ipoh Curry Chicken Noodle. 350. You make here? You make here? Okay, so ito pare, dito yung na-assemble yung ating Ipoh Curry, Chicken Curry. Ayun, may egg noodles dito. Toge goes in. And then binabland siya dito. And then may gulay din. Okay, it goes in. And then ito na yung chicken slices. May hipon din yan. Hipon goes in. Some flavoring, sauces, etc. and gulay. Ito, may sabaw din tayo dito. Ay, iba pala yun. At ang nakakatawa dun, hindi pala sa akin yun. Okay, so ito, feel ko ito na yung Ipoh Curry natin. Okay, ayun na si Master. Nilagay niya na sa green bowl natin. Nilagay niya ng parang mga fish cakes. Fish cake goes in. And then, ito na. Saan siya pupunta? Saan siya pupunta? Saan kaya siya pumunta? Anong gagawin niya sa bowl of noodles natin? Yun, nilagyan ng Hainanese chicken. And then, ito na yung sinasabi ko. Ito yung parang laksa na kaldo o laksa na pinaka-stock natin. Oh, look at that. Oh, nice. Ang next challenge dito is maghanap ng upuan. Saan kaya tayo upo? Chewy! Uy! No way! Bakit? Kitang-kita yung reaction mo siguro dito. Oo. Hello, hi ka pare. Oy! Basta! Nakakamukha ka Singaporean eh. Nakakatawa yung reaction mo. Pinapanood ko yung mga ano mo eh. Thank you bro, thank you. Pangalan mo, sir? JJ. JJ, nice meeting you. Ano lang? Vacation? Vacation lang, vacation. Oh, nagkita pa tayo. Tara. Pinapanood ko lang mga videos. Thank you. Thank you, JJ. Nice meeting. Ingat sa biyahe. Gulat pa, sabi ko, yung Singaporean nagtagalog.
Boom! Heto na, yung ating Ipoh Curry dito sa, ano pangalan niya? Ang layo na. Pero ang tawag dito sa Ipoh Curry. Basically, ang Ipoh Curry is a Malaysian dish featuring a thick, flavorful curry sauce with a distinctive aroma of fennel and cumin. Often served with mixed egg, rice noodles topped with ingredients like roast pork, char siu, long beans, and chow pok. Pero ito, Hainanese chicken, tapos may mga tofu din siya. Pero itong version nila, yung Hainanese chicken. Sige, alam mo, gusto ko muna tikman yung sabaw. Grabe, ang ganda ng kulay, maniwala ka. Para tong blend of orange and red. Parang hindi sila naghahalo. Sige, cheers. Wow, sarap. Oh, sarap. Alam mo, parang siyang laksa eh. Laksa na mas aromatic. May lemongrass din ako lalasahan. Yung milk thick gravy curry texture. Manamis-namis. Yung aromatics andun. And then, alam mo maganda sa kanya, kada higop mo, parang siyang may mga ground something. Hindi ko alam kung ground peanuts ba yun? Ayun no? May nakakain kang parang mga tidbits sa particles. Okay, this time, let's dive in sa pinaka mga karne. And so makikita mo, ito yung Hainanese chicken natin. May egg noodles din yan na makapal. Ayan, makapal na egg noodles. And then yung tofu natin nandito. Alam mo gusto kong gawin, tikman mo natin yung noodles. Cheers! Sarap. Kapit na kapit ng lasa. Yung pinaka-sauce. Noodles natin, manguya siya, medyo al dente. Pero harap sa linamnam. Try natin yung tofu. Sarap. Na-absorb nyo na yung sabaw. Walang jo, sarap. Ito yung mga pagkain na halimaw sa flavor eh. Underrated pag sinabi mong savory. Dahil iba talaga pare. Okay, this time, kain tayo ng manok. Ayan, ito yung Hainanese chicken natin. Cheers! Ang galing. Kahit mabad na siya sa pinaka-curry sauce niya, lasang-lasa mo pa rin yung element ng Hainanese. Ang juicy, ang lambot. Ang flavorful. One more with the noodles. Sarap. Come to Papa. Come to Joey. Actually, share ko lang. Usually, mga kumakain dito, hindi na lokal. Puro turista talaga. Though sabi nila overrated, though magigits ko ba't yung sinasabi overrated kasi katulad ng Old Airport Road na sa main channel natin na-upload, yun very local talaga. Mga local lang yung mga kumakain usually. Tapos dito medyo pricier na yung mga putahe nila. Oh, ito may wings tayo dito. Ay, ito hindi ko pa nakakain. Meron tayo itong parang fish cake. Parang fish cake. Ayun na. Medyo natatawa na ako. Umakit na yung anghang. Sakto pare, nag-workout ako kanina matindi. May calisthenic park dito eh. Kapag calisthenics ako maayos. Alam mo, dapat masarap talaga to kasi itong bowl na to, 288 pesos. Though, alam mo ha, 288, tas malaki-laki na rin siya. Alam mo, para sa akin pwede na ang dami na eh. Kumbaga, ako nga, pang 2 tao na to eh. Marami na rin siya. Sarap. Hindi ako nagsisi na ito yung binili ko. Ito sa Swan, may legs tayo dito. Anyway pare, ikot-ikot pa tayo konti. Hanap tayo susunod na food trip. So habang naghahanap ako, itour ko na rin ko yan ng mga meron. So usually mapapansin mo talaga yung mga pagkain dito, mga more on Chinese to. Katulad ito, parang Hong Kong style to. Dito naman, mga Indian food. Ito, Vietnamese food.
Ayun, parang Southeast Asian, hindi ko maintindihan. Ito, meron din dito may Indian food din dito sa taas. Ito, sikat din daw to eh. Itong Putian Classic Fried Rice. Kaso lang busog na ako, hindi ko rin mauubos yan. Ito solid oh, grabe. Look at that, mga roasted duck. Kaso lang medyo may mga kamahalan siya. Ito masarap oh, kita mo. Look at that, giant mango. Diba? Ang laki ng mangga. Pero kakagaling lang natin Chiang Mai eh, di natin kailangan yan. Ito, kita mo pare, mga medyo pricey. Mga short cakes. Ito Pops, may nakita ko dito iba't ibang klase ng mga dim sum, pero meron silang mga iba't ibang klaseng siopaw. Look at this. So makikita mo, ayan, meron silang barbecue pork bao ulit, pero ibang size, 2-piece siya. May succulent chicken bao, fragrant vegetable bao, kakaiba, fragrant coffee bao, jerky bao. Ito daw yung bestseller, jerky bao. Tapos may curry bao din sila. Sige, siguro try tayo. Tanong, saan order? Dito order. Ang haba pala ng pila. I'll have 8 and 10. The barbecue and the custard. Thank you. Boy. Grabe, akala ko, wow, nakahanap ako ng mura. Anak ng tinapa, ang liit. Isang kagatang ko lang ito eh. Kaya palang mura niya. Okay pare, tikman na natin. Punta muna tayo dito. Just tawa ako, sabi ko, kaya ba't ang mura? Ang mura, no? Alam, makakain na ako ng mura dito sa Singapore. Yung pala, ito, nasa $1.70. So mga 70 pesos pare. Kayang-kaya kong nguyain. Sige, buklatin natin. Kunyari, malaki siya. 1, 2, 3. Wow, look at that. Okay, alam mo yung tsura niya, no? Alam mo yung umaga to pa lang, alam mo masarap eh. Tikman natin. Oh my God. Sarap. Oo. Masarap. Alam mo, parang nagka-caramel na yung pinaka-sauce ng pork belly, smoky, sweet, barbecue flavor. Yan yung jerky texture na lalasahan ko. And then ma-pepper din siya. Tapos yung bun natin, moist at sobrang lambot. I mean, nagigets ko na ba? Nagigets ko na ba't siya maliit? Nagigets ko... May kakasal ata. Nagigets ko na... Ayaw. Meron. May kakasal ba? Anyway, tuloy-tuloy na natin. Sige, isa pa kagat. Yan, nagigits ko na. Bakit mura siya? Masarap. Next natin, ito, dessert naman. Ito, meron pa rin talaga, no? Ito yung ano ba? Ngayon naman si Undertaker darating. Ano ba yan? Ang ingay. Ingay. So kung natapusin to ang ingay. Okay, subuklatin natin. Oh, nice. Okay. Hindi siya creamy. Parang nagkuwagulit. Sige, bahala na. Okay. Mas marami na kayo mas masarap dito. Creamy, parang siyang medyo buttery and milky. So basically, parang siyang custard na kuwagulit. Parang siyang kondensada na kuwagulit. Pero to be fair, masarap pa rin mas masarap. Okay, tapos na ako kumain ng mga pang warm up natin. Gusto ko nang kumain talaga nung pinunta ko dito, yung satay. Lumabas na tayo. Ayan, Pops, naamoy nyo na ba? Naamoy ko na. Siyempre, hindi nyo naamoy. Nasa likod kayo ng camera eh. Pero, nakita ko na yung apoy. Sige, Pops. Ito na yung tinatawag na Satay Street dahil isang hilera, pare. Punong-puno ng satay. Uy, sakto. Okay, Pops, so makikita mo dito, ibang klase yung aksyon. So may lamb, may chicken. Di ko alam kung may beef yan, pero grabe tong stall na to. Sobrang haba ng pila at sobrang dami nilang binabarbecue. So ito, hindi na sila dito. Marami pa dito ibang satay stall sa pwede natin puntahan. Pero di ko alam kung dito order dahil sobrang haba ng pila, makikita mo. At sige, try natin to maintain pa, baka mas maiksi yung pila sa iba.
So dito makikita mo, sinasarado itong kalsada na to. Tapos nilalagyan ng mga lamesa. And then, yeah, so usually mga turiste. So, sate, tas usually kapartner niyan, alak. So, sige, naghahanap ako ng sateyan na malupet. Ito mga hipon, no? Meron ding hipon na version. Okay pare, so umiwas na ako dun sa mahabang pilay, sate 7 and 8. Meron tayo dito sa sate 6. Pagbigyan na natin. Alam mo, medyo pricey siya, no? Lalo na kakagaling ko ng Jakarta, Indonesia. If kukumpara mo talaga, sobrang layo ng presyo. Ito na sa 700 pesos, 5 pieces na chicken, 5 pieces na lamb. Eh sa Jakarta, parang 200 pesos lang yun eh. Diba? Anyway, iba-ibang bansa. Tapos may hipon na rin siya kasama rin pala. Uy, hello sir! Sakto, nagre-record ako. Subscriber. Uy, thank you bro. Hello. Second channel ko to eh. Hello po. Pangalan mo pare? Bon. Bon, tsaka? Kate, hello. Order kayo. Ayan, so dito, iniihaw yung ating... Okay, konti lang pala. Wala pa pala iniihaw. So, hipon pa lang. Tsaka yung barbecue. Hintayin natin mag-iihaw. So dito iniihaw na yung ating 5 pirasong chicken, 5 pirasong lamb, tapos 5 pirasong udang o kaya hipon. And then, yeah, so dito, alam mo, syempre, hindi ko nakalimutan ko natikman ko yung dati yun eh, o ibang stall. Pero feel ko naman hindi nalalayo yung flavor o yung lasa. That's mine? Oh, so fast. You want to experience the burn the satay? Oh no, it's okay. It's okay. No problem. Thank you so much. Okay. This is satay sauce. Yeah, this one I give you Lontong. free. Lontong? Lontong free. I Yeah, thank you. Are you Malaysian, Indonesian? Malay. Malay. Singaporean. Okay. But I got like family in. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Now it's the challenge where to sit. That's the challenge. Okay, I look up for you. No, it's okay. Are they in the middle there? Middle? There, go straight there. Go straight. Ah, okay. Yun lang ang challenge, ang dilim. Puti na lang, ready ako, may dalang ilaw. May dalang nga ba ako? Tingnan natin. Okay, pare, simulan na natin yung aksyon. Inuman tayo ng Coke Zero. Gusto ko sana mag-beer para lang masabayan yung new vibes dito. Kaso lang, walang jo. Wala sila, di ako gano'ng milig uminom. Hindi ko rin mauubos yun. Pero kasi ba naman, $6? Parang nasa 266 pesos isang bote. Anyway, sige, focus na tayo sa pagkain natin. So, tikman muna natin tong chicken satay natin. Dip natin dito sa parang satay sauce. Cheers! Nice. Sweet, smoky, parang tocino. Not too tender, in-expect mo. It has like a toasty flavor. Basically, parang chicken tocino nga. And then yung sauce natin, sweet, peanutty. Delicious. Sabay mo ng lontong. Yung parang fried rice nila. Okay. Basically, parang puso. Next, try ko tong beef. Try ko muna walang sauce. This one sweeter, more flavorful. Kasi ngayon ko na nakumpara yung sati ng iba-ibang bansa. Sorry Singapore, sa Malaysia, pero the best yung sati ng Indonesia. I mean, masarap din naman to, pero iba yung, I mean, una sa lahat yung presyo mas mura. Pangalawa, iba rin yung kalidad ng flavor. Masarap naman. Dito yung gamit nila ng toyo. Oh, chili oil pala to. Parang chili toyo. Ito pa yung buong plato na to, sa pesos na sa 700 something na. Kaya medyo pricey rin talaga. Sige, try natin tong udang or hipon. Sip-sipin natin dahil mahal yan. Huwag natin sayangin. Okay, balatan natin. To be fair, madali naman siya mabalatan. Ayun na yun, balat na. Tikman natin. Fair enough. Masarap, masarap. Makarne makapal yung karne ng hipon. Tsaka juicy pa. Alam mo, gusto pa yung hipon, i-dip ko dun sa sauce natin. Kaya alisin natin. And then, dip natin dito sa
Satay sauce. Dip din natin sa parang spicy toyo. Cheers! Oh, yum! Sarap. Ano sinasabi ko? Ang masasabi ko lang, sinasabi nila kasi tourist trap daw to pero subjective eh. Subjective para sa'yo kung ano ba yung tourist trap, ano yung sa'yo ng tourist trap. Sa akin, hindi naman sa tourist trap. Kasi kilala siya, ano talaga eh. Ang tourist trap para sa akin kasi yung parang hindi mo i-expect na mahal, hindi mo i-expect na maraming turista. Tapos biglang, alam mo yun, biglang mahal pala. Ito kasi syempre, alam mo siyang tourist area. Syempre expect mo na pricier yung mga bilihin, mas maraming turista, mahaba yung pila. Kaya lang naman iba sinasabing tourist trap kasi ano eh, nag-expect sila. Kaya kung na-expect mo na agad na, di ba, katulad ko, alam ko ng pang turista to. So yung presyo, iakma ko rin dun sa expectations ko. Though yun, para sa akin, hindi naman siya yung parang time to time kakain ka dito dahil medyo pricey nga siya. Marami pang mas mura sa ibang hawker center. But for the food experience, masarap. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating short but very sweet episode dito sa Singapore. May mga ilang episodes pa tayo sa Singapore dito sa second channel natin. Nasa main channel natin soon. Abangan ninyo. Maraming salamat sa panonood. Masasabi ko, medyo pricey talaga siya. Sa lahat ng kinain natin yun, nasa 1-2 na lahat yun. Pero again, syempre, huwag mo i-convert. Pero may iwasan mo hindi mag-convert. Syempre, taga Pilipinas ka eh. So, masasabi ko lang, enjoyin nyo na lang yung pagkain. Dala kayo extra budget. Damihan nyo, mas marami kayo, mas marami maghahati-hati sa bill. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy, dito sa Singapore. Nang sabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Are you okay? I'm okay. It's time to hit the gym again. Second gym for the day.